Maraming salamat po. Magsitayo po lahat, awitin ang panalangin itinuro sa atin. Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchik. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat, wagas, dalisay, malinis ang pag-ibig niya. Kung nanamnamin lamang at mararamdaman ng lahat, tuwirang sila'y ganap na makapagbabagong lahat. Kapag ka ang Ama ang siyang dinama mo, damdamin mo't kalooban na babagong niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay ganda ng pahayag, nawa nga lahat ng tao kung sino yung inaayawan siyang gustuhin. O kahirap ngang ibigin ang mahirap ibigin. Mahirap mahalin ang mahirap mahalin. Ngunit sadyang ang ganyan, napakahirap buksan sa puso ng tao ang napakahirap para sa kanila. Ngunit kay gaan gawin para sa Ama. Kaya't kung lahat lang ng tao ay magkakaunawa at magkakaintindihan, walang magsasakitan ng loob. Sapagkat ang lahat ng nagmamahalan dahil sa Ama, nararamdaman nila ang bigat at hirap ng dinadala ng kapwa nila. At kung lahat ng nagmamahal lang sa iyo ang mamahalin mo, hindi ka totoo sa Ama. Ngunit kapag ginawa mong mahalin, ang palagay mo'y hindi ka mahal, nakasusunod ka, makatatalima ka sa Kanya. Kaya nga, salamat sa magandang pahayag mo, mahal na kapatid ko. Hindi man lahat ng tao ay makatalima at makasunod, naway magmithi namang sumunod. Wala nga maglilingkod kung lahat ng tao ang mamasdan ay ang kapwa-tao. Wala nang magpapakatibay, magpapakatatag na maglingkod kung ang mamasdan ay ang gawa ng kapwa-tao. Sapagkat kung magkamisan, ibigay mo ng lahat sa kapwa mo. Kapag may nakita silang palagay nila, ay mali ka. Iyaon na lang ang susuriin
wala nang lahat ang ginawa mong mabuti. Ngunit ang Ama iba. Kahit na ano pa ang ginawa ng mga anak niya, nasusuri pa rin niya kung anong marapat na iganti niya para sa kanila. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay, siya ang galak at sigla. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano nga ba ang merong habag sa tao? Ano nga bang meron ng tao? Totoo nga bang nahahabag at naawa sa kapwa-tao? O totoo kaya ang pag-ibig? Alam niyo po ba, mga minamahal ko, ang totoong pag-ibig, kahit na nakikita mo yung kapwa mo, kung ano meron siya, hindi ka naiinggit, hindi ka nagseselos. At laging tatandaan, halimbawa sa 10 magkakapatid, kahit na magkakadugo iyan, merong tahimik sa kanila, may matabilang dila, madaldal na tinatawag. Merong tahimik na sa loob ang kulo. Merong masalita, nakabukas, nakalantad. Meron namang tahimik, dapat alamin mo ba't siya tahimik. Kaya lang kung minsan ang iba, pag nananahimik ang kapwa nila, kinagagalit nila. Nagdaramdam sila, at yun na lang ang sinasabi nila, ba't tahimik siya? Tahimik siya, di babayaan mo. Pag nagsalita siya, di magsalita ka rin. Kaya lang ang tao sadyang mahirap pakitunguhan kapag nagbilang tao ang pakikitungo. Kaya napakabuti ng Ama, ibinigay ang Espiritu niya kung lahat ay dadamhin at kikilalanin ay siya. Tandaan nyo, lahat ay magiging masaya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naantok ka? Ang may binat na tao, halimbawa ay nilagnat o nanganak, nagkasakit, may binat, malamlam ang mata, pag-aaralan nyo ha. Malamlam ang mga mata para bagang antok na antok siya. Paano masusuri ng mga siyensya yan? Yung nabibinat o nahipa ng hangin o nalamigan sa panganganak. Paano masusuri yan? Naniniwala ba ang siyensya sa ganyan? Subalit totoo yan. Totoo yan. May binat na tinatawag na binat eka. Kaya, sa pamamaraan ng kaloob na natural na hindi alam ng nag-aral, sa patnubay ng Ama, gumagaling naman kahit wala silang iniinom na gamot. Kaya, naniniwala din ba ang siyensya sa mga masamang espiritu? Na alipin ng masamang espiritu yung may sakit. Hindi lamang ang nanlilisik ng mata ang alipin ng espiritong masama. Hindi lamang yung namumula ang mata. Kahit na hindi namumula ang mata, kahit ito'y natutulog at inaantok, merong alipin din. Kaya hindi sa mata makikita kung mayroong kang taglay. Subalit, sadyang meron ang mata nila ay namumula o dili kaya nanlilisik. Ngunit, hindi lahat ng may taglay, doon mo may sasalarawan. Sapagkat merong ginawa ng hindi tama, hindi man nagsasalita, hindi sumisigaw. Subalit ang Ama, alam lahat yaon sa pamamagitan ng Espiritu niya. Ano ang panalangin lang, mga mahal? Ano ang pagpapalaya doon? Ang matapat at makatotohanan niyong paglapit sa Ama. Ang matapat at pakikipagtotoo niyong tapat sa Kanya. Kaya't ang lahat nakakayang gawin ng hindi nakikitang gumagalaw na Ama.
Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nawa, sa nagaganap sa mundong ito, magsuri na ang tao. Nawa, kung totoong may pag-ibig sa puso ng tao, ang tao, kapag nawawalay sa kanila yung kapatid nila, nalulumbay din sila. At ang totoo namang nalulumbay, nakikita mo yan. Hindi yung kapag umalis ang kapwa mo, parang tuwang-tuwa ka pa. Kapag mabuti ka, ang gusto mo sa mga kapatid mo, sa mga kakilala mo, sa mga naging kasama mo, lagi kayong magkakasama. Lalo't ang pinagsamahan nyo'y iisang Diyos. Ngunit kapag hindi kayo totoo, para kayong sinisilihan, para kayong init na init, ayaw nyong makasama, yung ayaw nyong kasama. Ngunit ang Ama'y iba, ayaw ng tao, gusto niya. Binibigyan niyang matuwid, binibigyan niyang pamamaraan hanggang sa baka sakali ekang magbago pa. Kaya't kung bibigyan niyong katotohanan ang sinambit sa banal na aklat na ang isang puno ng ubas ay hindi agad pinutol ang sanga. Hinintay muna, lininis ang bawat palibot. At kung sakaling baka malinisan, ay mamunga na. Ngunit kung sadyang hindi mamumunga, tsaka pinuputol. Mga mahal, walang banal. Lahat nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya't kung ang susuriin lamang ang kamalian ng kapwa, hindi makapagbabagong ganap ang lahat ng tao sa lupa. Ngunit napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang nagmamahal, ginagawa ng kaparaanan at gumagawa ng pamamaraan kung paano magmahal. Subalit kung di maramdaman ang tunay na pagmamahal na ginagawad mo, dinaratal din ng Ama ang takda para tapusin niya ang pagdurusa. Kaya mga mahal, lagi niyong tatandaan, may takda ang lahat. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Juan. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kay sa mga ito? Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis. Nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos.
Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ano ba ang ibig sabihin ng Jesus na pakainin ng mga tupa? Ano ba ang ipapakain nitong Pedro? Pagkain bang natural na pagkain ng tao? Mga mahal, kung minsan di maabot maunawaan ng tao kung anong ginagawa ng mga lingkod, ang pagpapakain nila ng mga banal na salita na mabuting gawa kung paano maisalarawan at paano mapatotohanan ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Hambing sa mga tupang pinangangalagaan, pinanginginain at inaaruga. Ngunit, ang ayaw manginain, ang ayaw pasakop, at ayaw makinig, hindi nila maramdaman kung ano ang tunay na ibig ng Ama para sa kanilang lahat. Kay buting magmahal ng Ama, kay sarap niyang kumalinga. Kung lahat lang ng tao nakatuon ang diwa nila sa kanyang kalooban ay dumadama, sa salita niya'y nagninilay sila. Walang mahirap para sa kanila, walang mahirap para tupdin ang mabuti para sa lahat ng tao. Mga minamahal ko, nawa, kung papaano kayo'y pinagpapala, kung may biyaya kayo't pagpapala, maalala niyo't magunita ang inyong mga kapwa. Hindi lamang ang sarili niyo, sa sariling kapakanan, sariling kalayawan, sariling pagpapasarap, sariling makamit ang lahat. Kaya't mapapalad ang mga lihim na gumagawa sa kanilang kapwa na hindi na kailangang ipangalandakan upang sila'y matanyag at makilala pang ganap. Ngunit ang magpapakilala ay Ama at ang naghahayag ay kapwa rin nila kung paano sila sa takdang panahon ay ipakikilala at makikilala kung anong ginawa nila sa kanila. Palatandaan at patutuo ng Ama, ang lahat ng ginawa ng tao ay may tandang aral, may tandang kaloob, at may tandang pagbabahagi, na kapag siya ang sinunod, walang hindi magbabago. Ang damdamin, ang kalooban, ang pananaw, ang kagustuhan, ang kaisipan, ang pagtupad, ang pagganap, at pagtanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahanang, net karamaniyahanang, net karamaniyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang mga nagsisikap na makasunod, makatalima sa kalooban ng Ama, pinagsisikapan nilang maging kalugod-lugod sila. Ang mga wala namang pandamat hindi nakakadama sa ginagawa nila, walang bali sa kanila, anuman ang yandog at iyalay ng kapwa-tao nila. Ngunit mapapalad kayong may pandama, may pagkilala sa Ama, at nararamdaman nyo kung papaano magmahal na matuwid siya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay sarap ang bawat isa ay magmahal, magmahal hindi sa salita, kundi sa puso. Mga minamahal, kayang baguhin ng taong pag-uugali niya at kayang makapagbago ng tao kapag kumilala na sa Ama. Kapag siyang tunay na kinilala. May sarili ka mang gusto, huwag mong ipaniig, huwag mong ipanaig ang gusto mo. Damhin mo rin ang kapwa mo kung yung gusto mo ba'y kaya nila. Kaya, upang magkaisa at magkasundo ang bawat isang magkakasama, kahit saan pa, pamilya, kaibigan, anumang samahan, grupo ng kabanalan, grupo ng samahan, kung anuman ang samahan, kapag ang pagkakaisa at damahan ay naroon, walang magiging hidwaan, lahat ay magkakaintindihan. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, masarap magmahal,
kumbukal, ngunit kung sa labi lamang, hindi mararamdaman ang wagas na pag-ibig na nilalaan ng Ama na nakahanda sa mga anak niya at pupurihin siya ng mga totoo na nakatanggap dahil kay saya siyang damhin, kilalanin at sambahin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung mahal mo ang ginagalang mong kapwa-tao, magiging mahal niya, ang mga mahal niya ay mamahalin mo rin. Hindi yung siya lang na ginagalang mo. Sapagkat, alam mo ang kasiyahan at ikasisiya ng minamahal mo kung tunay mo siyang mahal. Pati ang mga mahal niya, na alam mo makatutuwa at makagagalak sa kanya dahil yun ang gusto mong maramdaman niya, maging ang minamahal niya, mamahalin mo rin. Palatandaan, ang pag-ibig mo'y totoo, ang pagmamahal mo'y tapat. Mga mahal, tingnan nga ninyo ang katabing nyo. Kailangan bang ang pamilya mo lang ang mahalin mo? Kailangan bang ang anak, asawa, kapatid, ina't ama mo lang ang mahalin mo? Kapag yan ang ginawa ng bawat isa, hindi lalaganap ang pag-ibig ng Ama. Subalit, kahit hindi mo kaano-ano, kung mamahalin mo ito, maisasalarawan at mapapadama ang tunay na pag-ibig na mula sa Ama. Kaya't, kapwa mo, ibigin mo, mahalin mo, kung kilala mong Ama at kinikilala siya. Ngayon, kung hindi pa ganang maramdaman ng marami at ng iba, ikaw na may pandaman at nakakadama na, gawin mo. Huwag mong sabihin, ganito na ako, yan ang ugali ko. Sapagkat ang pag-uugali kayang baguhin at magbago, ngunit ang hindi kayang magbago, patay na lang ito. Buhay bang Ama? Kaya ang wikang maliwanag, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Maliwanag ang katotohanan. Pakanin mo ang aking mga tupa. Hindi lang bagay na kakainin nila, kundi ang pag-ibig mo rin, ipadama mo. Sapagkat, kapag pinakakain mo ang isang tao at nabibilaukan sa sama ng loob ito, mabubusog ba ng maganda ang pakiramdam niya? Hindi. Subalit, habang kumakain siya at nararamdaman niya ang pag-ibig ng nagpapakain, siyang siya, tuwang-tuwa siya. Mga mahal, kaya't ang pag-ibig na nagpapakain sa kapwa-tao, pagsasalarawan at pagpapatotoo, ang pag-ibig na yaon na binuhay ng Ama, na ipakilala at na ipapadama, hindi lang sa gusto mo at ginugusto mo, kundi sa kapwa mo, dapat lahat ng nasa paligid mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayong walang taong hindi pwedeng magbago? Lahat po ng tao ay maaaring magbago, tama ba? Opo. Kapag kayo'y nakadama, kumilala na sa Ama, halimbawa, sanga ito, napigka lang sanga, marami siyang bunga, sayang siya, di ba? Kaya yung may-ari ng puno na yon, kapag nakita niyang marami siyang bunga, kapag nakikita niyang parang mapipigkal, gumagawa siya ng paraan para hindi ito mahiwalay sa kanyang puno. Upang habang may magagawang kaparaanan, nga idugtong niya iyan sa kanyang puno nang huwag masayang ang mga bungang nakikita niyang kay lago. Ganyan ang Ama. Kapag namumunga ang mga anak niya at mayroong pumipigkal sa kanila,
Siyang gumagawa ng paraan upang wag silang mapigkal sapagkat ayaw niyang mawalay sa punong iyon dahil maraming makikinabang sa bunga ng sangang iyon. Ngunit ang tao, anin na lang kuhanin lahat, pigkalin ang sangang iyon para nang sa gayon, kung naroroon ang kanyang pagnanasang wala nang makinabang pa, hahablutin niyang mismo, putol na putol, di nasisibol ang bunga. Iba ang ama, iba ang tao. Talinghaga lamang ang binahagi sa inyo. At ang halaman naman hindi pupukulin kung walang bunga. Kaya, habang pinupukol naman siya at nangangalagas ang mga napukol ng tao, ang ama namang nagbibigay bunga sa kanya ay lalong pinalalago ito upang habang pinakikinabangan ang punong iyon, huwag matapos makinabang ang mga nakikinabang, kaya't patuloy niyang pasisibulin ang bunga. Nawa, isa kayo sa halaman, isa kayo sa maging puno na magkaroon ng pamumunga upang ang lahat ng naging bunga ninyo ay malasap, malasahan kung anong uri ng bunga kayo. Sapagkat ang nais ng Ama, ang kanyang matamis na binhi ay patuloy na magbunga ng magbunga at huwag mamatay, upang sa gayon maraming makinabang at makalasap ng kanyang tamis ng pag-ibig. Kaya patuloy niyang pinalalaganap ang kanyang mga banal na salita upang patuloy na makanamnam ang sa kanya'y naghahanap, ang sa kanya'y dumadama, upang sila man din ay makalasa sa handog niyang bunga, na nalasap at nalasahan ng mga anak niyang nakalasa na, at huwag mapatid ang mga nalalaganap at pinalalaganap niyang makakilala, kumilala sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang mga ordinaryong tao, kapag may handaan sila, antay-despiras pa lang hanggang despiras at araw ng pagdiriwang ng kanilang okasyon, abalang-abala na. Ang mga lingkod, kahit bukas mayroon silang okasyon, maglilingkod pa rin. Di nila alintana, sapagkat nilalagak nila sa pinaglilingkuran ng kanilang mga iiwanan upang maisaayos namang mainam kung sila'y magpapakain. May pinangangasiwa, may nangangasiwa. Kaya't kung magmimithi lamang ang tao, ay totoong maglingkod at paglingkuran ay Ama, hindi sila magiging masyadong abala sa pangsanlibutan tulad ni Marta. Buhay ba ang Diyos? Kaya't kahanga-hanga ka, mahal na kapatid na Alan. Kahit na magbababang luksa ng kabiyak ng puso mo bukas, pumasok ka pa rin. Hindi ka nagdahilan na may okasyon bukas. Yan ang nagmamahal sa paglilingkod. Yan ang nagpapahalaga sa bilang lingkod. Yan ang nagpapahalaga sa gampanin mong tinanguan. Yan ang nagpapahalaga kung ano gampanin mo. Ngunit kung isa kang hinirang at hindi ka magmiting, wala kang gampanin, lagi ka na lang sunod ng sunod, hindi ka gumaganap, paano ka lalago? Paano ka mamumunga? Kaya lahat ng lingkod na napili dapat magmiting may gampanan. Ngunit paano ka magmimiting may gagampanan? Gusto mo, pagkatapos alis na rin, ayaw mo na ng tutupad. O darating ka kapag oras na lamang. Pagkatapos lilisan ka. Hindi nyo lubos-lubos madarama ang Ama kung sino siya at ano siya. Kapag ang minithi nyo lamang ay kung ano lang ang gusto nyo, yun lang ang inyong gagawin. Hindi ako nagbibiro, lalong hindi ako nananakit ng damdamin. Subalit ito ang pawang katotohanan. Tagasunod ka, lingkod ka, magmithi kang lumago ang iyong kaalaman, ang iyong karunungan, at lumalim ang inyong pandama upang patuloy niyong makilala
ang Diyos na di nakikita. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Kaya't ang mga ginamit sa paghahayo, kahit na ang pananaw sa kanila ng kapwa ay di sila totoo, kahit may mga pintas, may mga paratang, may nakikinabang sa kanila, ang Ama, doon siya sa mga pakinabang at may pakinabang sa mga anak niyang nakikinabang ay kapwa nila. Kaya't bawat tumutupad at tinatalima nila, siyang gumaganti naman din sa kanila sa kabila ng pananaw ng kapwa nila, hindi sila totoo, hindi sila ganap. Sapagkat ang pagiging marapat nila sa pagtugon at pagtalima, doon at iyon ang ginagantihan ng Ama. Kaya't masdan ninyong mga hinayo sa pagsisikap nilang makatupad, makatalima. Kahit na ang pananaw sa kanila ng kapwa nila, wala silang kakayahan, hindi nila kaya. Ngunit sa pagtalima at pagsunod nila, may naliliko, may natitipon sila, at may napapagbago rin naman sila. Dahil hindi sila ang nagpapabago, kundi ang Amang tinutupad, sinusunod nila, kaya't sila mismo nakikinabang na totoo. Mga mahal, ang akala ng tao kapag nagbasa ka ng Biblia, marunong na, makikipagtagisa na, makikipagpaliksahan na, makikipagdebate na. Hindi sinabi ng Ama ang salita ko'y pakipaglaban mo, na makipag-aaway ka at makikipagtalumpati ka, kundi ang wika niya, isabuhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang natutunan ay salitang banal, ngunit di sinasabuhay, may silbi ba? May kabuluhan ba? May kwenta ba? Wala. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, natutunan mo ang magmahal sa kapwa mo. Nabasa mo ito, gawin mo, isabuhay mo. Natutunan mo at nabasa mo, huwag kang tsismosa, huwag kang maninira ng kapwa mo, gawin mo, isabuhay mo. Subalit kung lahat ng natutunan mo, ikaw mismo pinapakli mo, sinisira mo, ikaw mismo para mo nang tinatalaga ang sarili mo sa kaparusahan. Sapagkat mas mainam yung walang alam kaysa may maraming alam, walang na isabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Ang lupa, habang binubungkal mo yan at lumalalim, sumisibol ang tubig na nasa laman. Nasa ilalim niya na nilalaman ng tubig ng lupa. Kaya kapag malalim na, makikita mo na kung anong sibol. Ano ba ang sibol niya? Mabuhangin ba? Maalat ba? Matabang ba? O lasang putik siya? Diyan mo mapapatotohanan ngayon ang binungkal mong lupa kung ano ang napalabo, kung ano ang nalasahan mo. Sapagkat bawat nakinabang sa masarap na lasa ng tubig, sila rin ang nasarapan, sila ang nasyahan. Buhay ba ang Ama? Ngunit kung pagkatapos mong nagbungkal at nagpalalim ka ng hinukay, ang nakita mo ay puro buhangin, ang nakita mo ay puro putik, anong silbi ng hinukay mo? Pakikinabangan mo ba ito? Kaya't ang Ama, habang binubungkal niyang kalaliman ng tao, pinasisibol naman ang kalinisan at kabutihan niya upang ang maramdaman nila at manamnam nila ay ang lasa ng kabutihan niya at kabanalang taglay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba ang Diyos? Oo. Kaya, pag binaybay ng Ama, katulad niya, nakikinabang na yung lola niya, dahil, yung iba, katwiran nila kaya po hindi ako makapaglingkod sa apo ko Oh, dedalin mo yung apo mo.
Kung talagang apo mo ang obligasyon mo, pwede naman pala yun, ano? Kaya po di ako makasunod kasi po yung anak ko O, dedalin mo yung anak mo kung talagang yun ang obligasyon mo. Di ba sinusunod mo yung Diyos mo? Di mga alaga ay siya. Buhay ba ang Diyos? Kung hindi mo naman madala, hilingin mo sa Ama, bigyan kanya ng kaparaanan na may mag-arugat, mag-alaga sa mga inaalala mo dahil gustong-gusto mo siyang paglingkuran. Kaya, alam niyo po, nasa tao lang yan. Kapag gusto mo, maraming paraang gagawin ka. Kapag ayaw mo, ayaw mong gumawa ng paraan. Buhay ba ang Diyos? Kaya magagalit yung tao sa salitang totoo. Magdaramdam ang tao sa totoong salita at aral dahil hindi nila gusto. Ngunit ang gumugusto at nakakagusto na pagtatanto, pinagninilayan, totoo nga ano, oo nga ano. At sa pagtanggap nila sa Ama, unti-unting sinisidlan sila ng pangunawa, ng malawak na pangunawa at marunong na silang umunawa. Binibigyan sila ng kapasyahan, ng magandang kapasyahan. Gusto ako ng anak ko na ako'y paglingkuran. Tama, totoong totoo. Sa una, ang bawat iniwanan mo'y mahirap, masakit para sa kanila. Subalit, sa pag-usad ng panahon at pagpapadama mo sa kanila ng katotohanan ng Diyos mong pinalilingkuran ay totoo, sa sinasalarawan mong pakikipagtotoo mo, siya mismo ang gagawa ng paraan upang ika'y tulungan niya na ang mahirap nilang unawain ay maunawaan man din. Kaya't sa unti-unti mong pakikiisa at pakikibahagi, sa hindi mo namamalayan, nakikinabang ka na rin. Bakit gayon ang salita ng Kristo sa Pedrong tinatawag? Sapagkat upang ipangalaga sa Kanya at mapangalagaan naman ang pinagkatiwalang mga tao, hindi tupa mismo. Sapagkat aalagaan ba ni Pedro ang tupa? At ang tupa'y kayo, tao. Kaya't habang hinahanap ni Pedro ang matwid at katotohanan, nasusumpungan naman niya ang gawa ng Ama at kalooban niya, kaya't magagawa niya kung anong layon at nasa ng habilin ng Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Tandaan ninyo, huwag namang sumapit sa buhay nyo ang kung kailan nyo gustong maglingkod, hindi na kayo makapaglingkod. Huwag namang sumapit sa buhay nyo kung kailan nyo na gustong tanggapin ang mga kaloob sa inyo, hindi na nararapat at wala nang maipagkaloob sa inyo. Huwag namang makamtan ninyo ay puro sanlibutan lamang, kundi makamit din ninyo ang layo ng Ama at totoong layo niya, ang magpakatuto at magkaisang mga anak niya. Sa gayon, maunawaan ninyo ang lahat ng mabili niya at mararamdaman nyo kung sino't ano siya, lalong matututunan nyo ang lahat ng aral niya. Sapagkat habang inaalam mo kung sino siya at ano siya, pinapaunawa niya kung ano siya sa buhay mo. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Anong pangalan mo, anak? Annalyn. Diretso na. Hindi na ba mabigat? Hindi na mahirap? Hindi na parang nakaipit? Yan. Ano ang pangalan mo, anak? Ha? Renante. Renante, masaya ka ba? Maligaya ka ba? Ha? Gusto mo ba yung ganun siya? Gusto mo yung may sakit siya? Ilang taong ka na? Ikaw, anak, Annalyn, ilang taong ka na? 21, 28. Ba, numero yun. Odessa Makatwid. Ngayon, anak, nakinabang ka na. E di, naunawaan mo na si Tita Per mo. Naunawaan mo na si Tita Marie mo. Naunawaan nyo na sila.
Kaya kahit hindi sila nakakahukay ng ginto, patuloy silang pumupunta rito. Tulad ng mga sinasabi ng mga tao roon, nakahukay ka sila ng ginto kaya gumaganda buhay. Ang hindi alam, ang nagpapaganda ay Diyos. Ano? Subukan ninyong sumunod sa Diyos. Sa hindi nyo namamalayan, walang hirap na nakakamit ninyo ang pamamaraan para ituro sa buhay nyo. Ikaw naman, na binibigyan pamamaraan ng Diyos, kinaiinggitan ka, pinagseselosan ka, ano magagawa mo? Pinaparaan ng Diyos ang bagay sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, subukan nyo lang. Kung lahat lang ng tao, susubukan nilang kilalanin, tanggapin ng Ama, sila mismo magpapatuto, hindi siya sinungaling. Hindi siya sinungaling. Siya'y totoo. Tapat kanino man. Kaya lamang, ang tao'y nakapanalangin lang sandali, nagsimba lang sandali, sumamba lang sandali, at nagbigay ng konti. Sabi nila, ba't ganun? Hindi mo makikilala sa madaling panahon ang Diyos mo. At makikilala mo siya, hindi sa yaman sa mundo, kundi makikilala mo siya sa pakikipagtotoo niya sa iyo kung ano ka't sino ka bilang anak niya sa mundong ibabaw na ito. Kung papaano kanya nililingap, kung papaano kanya inaaliw, kung papaano kanya pinagagaan ang pasanin at dalahin mo kahit sa pananaw ng kapwa mo'y kaibigat. Dahil hindi mo naramdaman siyang sandigan mo, siyang pamatok mo, siyang bato mong walang katibagan. Kaya, sasabihin ng kapwa mo, ay araw-araw kay naglilingkod ang mga yun, ba't nakakabili ng sasakyan? Ba't teka napapaganda yung bahay? Iniisip na nun ng darambong. O kaya'y nakahukay ng ginto. O kaya naman kay siguro marami na ekang nagbibigay sa kanila. Subalit hindi nila nasusuri ang hiwaga ng Ama. Maliwanag ang tinuran niya, aani kayo sa hindi nyo tinanim, magkikinabang kayo sa hindi ninyo pinagpagalan. Kung yung masamay akin pinakakain at pinasisilay ang araw sa kanila, sa inyo bang mga totoong tapat kong lingkod, di ko palaguin ang inyong kabuhayan? Kaya, ang mga tapat at totoong lingkod sa unay hirap na hirap, nagsimula sa tamiya. Pangatlong palit, ano na? Pang-apat pala iyon. Fortuner. Nagsimula sa tamiya. Sumunod ay Innova. Nagkaroon ng Pajero. Pagkatapos inalis ang Pajero, binigay Fortuner. Eka, saan kinukuha yung pera? Nakahukay ng ginto. Ginto ng Ama. Gintong aral. Gintong salita niya na pinagtibay sa sarili. Kapag sinabi niya, anak, tandaan mo, may darating ka. Ibibigay ng Ama sapagkat tapat at totoo ka. Tandaan mo, anak, ang nagsimula sa karampot, palalaguin ko. Marami mang pinagdaraanan, magtibay at magtiis ka. Hanggang sa hindi mo namamalayan, dumaming na nga sila. Kaya, taon ang binilang. Ngunit nang nakita na, hindi na nakita yung matagal na naghintay, ang nakita'y ngayon na lang. Ganyan ang tao. Hindi nila nakikita yung matagal na paghihintay, matagal na paghihirap, matagal na binata. Ang nakita agad pagdaka, aba, ano kang nangyari? Ba't gumanda buhay nila? Matitiis ka ba ng Ama mo? Tapat ka sa Kanya? Kaya't sinabi niya, sa unay hirap, batahin mo lang anak, hanggang sa di mo namamalayan, pinagiginhawa kitang tapat. Kaya't ang mga sumusunod, hindi nag-iisip magnakaw, hindi nag-iisip man loko, hindi nag-iisip man linlang, at lalong hindi nila iniisip ang sila'y mang abuso. Dahil alam nilang hindi nararapat ito sa Ama, gunit at pasubali, hindi man nila ito ginagawa, ang Ama naman ang nagbibigay paraan para sa kanilang buhay. Kaya nga, magsikap ka, magtiyaga ka, magtiis ka, magbata ka, maghintay ka. Di mo namamalayan, taon man ang binilang, isang araw pinalaya ka. Alam kong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, sapagkat sa mga totoong tao at may takot sa Ama, hindi kayang kainin ang kahit 5 ninakaw. Hiyang-hiya sa sarili. Ang kahit isang kende ay umitin, sapagkat alam mo, hindi lang ang malaki ang kasalanan, maging ang maliit. Sapagkat alam mo, hindi tama ang manlinlang ng kapwa. Subalit, ang mga nagpapakatotoo, kung sinong totoo, paratang ay walang maliw, walang katapusan, ano-ano. Ngunit magalak ka, matuwa ka, wika ng Ama, kung sa kabila ng pinagdaraanan mong ito, nandyan ako sa iyo. Sapagkat, kung ang buwan na hindi masungkit at hindi maabot, napasisilay ko kahit anong dilim, buhay mo rin, tatanglawan. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya't ang mga totoo at tapat na nakikisuyo sa Ama, magtiis, magbata, huwag pagdakakarakara, tangay-tangay na kayo ng aso. Kung paano sila'y kumakahol, kayo di kahol ng kahol. Tangay-tangay na kayo ng pusa, kung paano sila'y nang uumit, kayo rin, gayo na rin. Dapat ang makatangay sa inyo'y liwanag, banal na espiritu, upang tumanglaw sa buhay nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Haka, winika niya. O di ba kayo natutuwa kung nakakapag-akay ka ng mga kabataan upang sa gayon sila'y makaunawa at matanglawa ng diwa? Kung nakapag-akay ka at nakapagbukas diwa ka ng 10 ibayo kapalit, 100 ang kapalit. Di ba ga? Kaya sa multiply ng multiply, sa 100 mo nang nakamtan, araw-araw nakakasampu ka, araw-araw may 100 ka, ang kapalit 90 ang dagdag. Yan ang Ama. Kaya lamang ang tao, gusto pag gumawa ngayon din pakinabang. Gusto pag nagtanim ngayon din anihin. Ang wika ng Ama, matuto kang maghintay, matuto kang magbata, matuto kang magpagal, matuto kang manalig, magtiwala ng matapat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Hindi ko kayo pasasalamatan sa tuwina sa mga naghahandog, sapagkat ang hinihintay nyo ay pagkataong pag-aalay at pagkataong pagtanggap. Bayaanin nyo, hindi man kayo pasalamatan at di man taglayin ang inyong pangalan, kung dinulog naman kayo, kayo siksikin ang bangan, mas mainam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, sapagkat ang pasalamat ay walang magagawa yan. Subalit ang pagdulog maraming makakamtan. Tandaan ninyo, aking mga minamahal, huwag kayong magsabuhay bilang taong literal, kundi kayong magsabuhay sa katwiran ng Amang mahal, upang lahat ng sa inyo'y handog at alay, siksik, legleg, at umapaw ang kapalit. Kaya lamang, baka pag siniksik na, makalimot ka na. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may, Cecilia, para bukas naman, ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan ang salitang bawat araw may nakalaan. Kapag yan ang inasahan mo't inasam-asam, mangyayaring tuwiran. Subalit kung sa isip mo'y puro kapag-aalinlangan, anong iyong ikakamtan? Wala kang makakamit kailan paman, sapagkat di mo man lang pinanaligan ng iyong Amang mahal. Subalit kung araw-araw patuloy kang nagtitiwala, naniniwala at pagtitiwala mo'y tapat, ang hiwaga mo'y makakamit mula sa Ama mong di nasisilayan man lang. Kaya't ang imposible natupad na maging posible. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, liwanag at katapatan ng puso ninyong taglay ay manahan, upang ang kaisipan nyo buong pagkatao'y magliwanag man din niyaan, pangunaway dumatal, hindi kayo madimlan. Pagharian kayo. Tayo na, may misyon pa. May bukas pa po, kaya pwede ba? Bateka, nahuli ka apo. Tapos nagmamadali ka ngayon. Pasensya na